hello viewers, ako po sa Dana at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-propagate ng aglaw. Yun. Kasi may mga for propagation na ako, kung makikita niya sobrang haba niya na. Naglagas yung nasa baba niya kasi laging nauubusan ng tubig. Lagi ko siyang nalilimutan. Tapos ito naman, doon siya sa malayo nakalagay, doon banda. Ang aglaw kasi pagka, tingnan mo yung ano niya, yung pahiga na siya. Kung nasan yung init, nandun sila nakaharap. Kaya dapat yung aglaw nyo, iniikot-ikot nyo ganun para pabilog yung ano niya, yung mga dahon niya or paikot yung dahon niya. Kasi pag hindi mo siya naiikot, nakastack lang siya ng ganun, doon pupunta siya sa kung saan may araw or init or lights, doon siya papunta. So for today's video, share ko sa inyo itong or samahan nyo ako mag-propagate kasi naisip ko na to nung nakaraan pa na mag-propagate. Kaso laging busy, ganun, busy-busyhan, sorry. Una natin gagawin ay yung pagmamarkot. Ito gagamitin ko sa pagmamarkot. Tapos kaunting lupa. Ito, nabilad ko na to ng ilang araw. Kasi yung mama ko galing Bicol, may dala-dalang ano nito, buko, nyug pala. Tapos binalatan na dito, tapos binilad ko kasi sayang naman. Kasi baka magkaroon ako ng mag-propagate ulit ako ng orchids. Yung orchids, ang hirap talaga pabulaklakin, no? Nagkakaroon siya ng kikis, mga babies. Di ba, kikis ang tawag dun sa babies niya? Pero hindi ko talaga siya napapabulaklak ng bonggang-bongga. Napabulaklak ko siya isang beses lang. Tapos, yung babies niya, hindi na nagkakaroon doon ng marketing. Kasi, nandun yung, yung orchids ko. Unang gagawin natin ay yung pagmamarkot. Markot ay hindi pala, air layering. Kasi hindi naman talaga natin, yung markot kasi, hindi natin masasabing markot kasi kinakaskas yung markot. Pag air layer, ganito lang, yung sa stem lang. So kahit kumuha kayo ng mga hindi na ginagamit na ganito, kasi ito ginawa ko ng pasuto. Tapos, gupitin nyo ng ganyan. Yan, gupitin nyo ng ganyan. Tapos, butasan nyo sa gitna. Ginawa ko itong paso kasi, ayun, may butas na yan siya. Siguro nabenta ko na yung pinagputulan ko nito. Yan. Pinagputulan. Pinagtanggalan pala. Tapos, eto, hahaluan ko ng kaunting lupa. Kasi syempre, mas maganda pa rin sa aglaw yung may kaunting lupa. Yan. Halo lang natin yan siya. Mabilis mag-ugat pa ganito. Parang naabot ng half a month. Meron na siyang ugat. Gagantuhin lang natin. Wait lang, ibababa ko yung camera. Yan. Para kita yung ginagawa. Yan. Ganyan lang siya. Nalagyan ko ng kaunting lupa. Dito na ako kukuha sa ibabaw niya. Kasi may kaunting rice hull yung isa eh. Yan. Kunti lang. Ganyan. Tapos, ayan. Tapos, ilalagay natin yun dyan. Sa ilalim, pansin nyo, konti lang yung niyan, ugat. Siyempre, pagka ito ay hindi successful or successful man or hindi, ganon. Yung nito ay ipapakita ko sa inyo kung anong outcome or yung nangyari. Yan. Tapos, talian nyo kaya scotch tape. Tape nyo lang. Kailangan lang malikit ka sa lupa or kaunti pang ganito. Kasi parang kaunti yung nailagay ko. Wala akong scotch tape. Wala akong scotch tape. Yan. Kailangan mo to magkaugat siya dyan. Talagyan natin ng tape. Para medyo madikit siya ng bonggang-bongga. Ito yung pinaka-safe na method para i-propagate yung aglaw natin. Kasi, iba sa atin, kahit ako nung umpisa pa lang ako nag-aalaga ng aglaw, takot talaga ako i-propagate yan siya kasi sayang yung mga dahon, sayang yung stem pagka hindi ko napapabuhay. Pero na-overcome ko siya. Na-overcome. Kasi ang pinag-practicean kong i-propagate yung mga pumangit na aglaw, yung mga mura ko lang nabiling aglaw, yung mga tumangkad lang aglaw, katulad nito. Yan, ang ganda nito. Di ba? Si to, mutated white siam. Nagwa-white siya, tapos nagkakaroon ng pink. Ayan, ganyan ang ginawa ko. Inano ko lang sa yung ugat niya, tinakpan ko lang. Tapos nilagyan ko ng lupa, tsaka etong na to. Tawag dito. Kukupit. Yan.
Antay natin magkaroon siya ng mga bagong ugat. Makikita nyo naman, pinaka-safe yan siya kasi bago mo siya putulin, makikita mo na yun may bagong ugat siya. Tapos magkakaroon siya ng panibagong mga suloy dito sa baba. Maganda kasi pag pinapropagate natin yung mga halaman natin, nagkakaroon ng mas maraming growth point. Yan, dikit-dikit yan dyan. Magkakaroon ng mga maraming growth point dyan. So, mas dadami sila. Yun. Iyan mo natin to. Set aside muna natin to. Tingnan natin sa mga susunod na panahon, susunod na araw kung ano na ang lagay niya. Tapos, ito naman, ang gagawin ko naman dito ay stem cutting. Pwede kang mag-propagate ng water propagation, safe din yun. Tapos, soil propagation. Yun nga lang, syempre, pag soil propagation, huwag mong diligan ng diligan yung soil mo kasi may tendency malusaw ang aglaonema. So, ito, ang gagawin ko dito ay, ayan, puputulin natin to. Kitang-kita yung mga laba, labahin ko. Hindi, naano ko na yan, paikot ko na sa washing. Ayan yung puputulin ko. Paikot ko na yan sa washing. So, ano na yan. Sampay na talaga yan siya. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung puputol ko? Wait lang. Yan. Sa ilalim. Tapos, makikita nyo may nodes dito. Ay, kita ba yun? Ay, yan. Yan yung mga nodes dyan. Yan. Yan yung magkakaroon ng mga bagong suloy. Yan. Yan o, yung mga puti-puti na yan. Yan. In between, dito tayo magpuputol. Yan. Masarap mag-propagate ngayon kasi hindi gaano mainit. Nung summer kasi, hindi ako masyado nagpo-propagate kasi mahirap magpabuhay ng halaman. Tapos, ang ginagamit kong pang rooting hormone, ito, para mas mabilis siya magkaugat. Pero pwede rin wala. Depende sa inyo kung meron kayong rooting hormone. Pwede rin wala, pwede rin meron. Minsan lang mag-rooting hormone pag nakikita ko siya. Minsan kasi nawawala to eh. So, pagka naisip ako mag-propagate tapos walang rooting hormone, carry lang kahit walang rooting hormone. Kahit hindi ko na nilalagyan yung mother plant niya. Tapos, yung mother plant niya syempre, ayusin natin yung, kahit di mo nalagyan ng rooting hormone yung mother plant, magkakaroon niya ng mga bagong suloy dyan, magkakaroon ng mga baby yan dyan sa gilid. Pero, pagkaputol, wag muna natin silang didiligan, wag muna silang paiinitan ng bonggang-bongga. Ito, mga after 15 minutes, pwede mo na siyang itusok sa water or sa potting media na gagamitin mo. Ako kasi, pinapatuyo ko muna talaga siya bago ko siya itusok. Tapos next natin ito. Yan. Ito kasi nalaglagan ko ng bayabas, oh. Ay, naputol na nga talaga siya, oh. Yung baby niya, nalaglagan kasi ng bayabas. Ano yun? So, tapos na tayo sa air layering. Tapos na rin tayo sa anong tawag dito, stem cutting. Ito medyo hindi to safe ha, pagka bago ka palang mag-propagate or medyo natatakot-takot ka pang mag-propagate ng mga plants mo. Medyo hindi safe kasi syempre wala pa siyang mga mismong ikaw magpapatubo. So ipapatuyo muna natin siya pag tuyo-tuyo na yung stem niya or yung talagang wala na talagang kasi nagtutubig yan eh. Yung natin, aglaw natin, medyo mataba talaga ng bongga yung, medyo mataba tapos bongga. Medyo mataba yung niya, yung stem niya tsaka yung mga dahon niya. Matubig, ganon. Patutuyin natin ng mga ilang minuto bago natin siya ilagay sa water or sa lupa. Tapos, ito naman, ang gagawin ko naman dito, pwede kayong tip-top. Ang tawag ko dun tip-top eh. Tip-top propagation kasi, ang ginagawa ko, dinudukot ko lang to. Ang tawag dito, dinudukot ko lang yan siya. Tapos, tinitingnan ko yung stem niya kung may mga ugat yan dyan. Pag may mga ugat yan dyan sa ilalim, ayun yung puputulin ko. So, mas safe itong ganito kasi may kasama ng ugat yung puputulin mo. Tingnan natin kung mahaba-haba na ba ugat nito. Yan. Yan. Mahaba na rin yung ugat. Oh. Safe na yan siya. Yan. Tip-top ang tawag ko dito kasi tinitip ko lang kasi yung sa top niya. Kaya tip-top propagation. Yan, ganyan. Oh. Safe na safe din yan pag ganyan kasi wag mo muna itong patuyuin nyo muna yan. Kahit hindi nyo lagyan ng rooting hormone, mabubuhay yan. Kasi, patutuyuin nyo muna to. Tapos, syempre may mga ugat na siya. Pag nyo, pinropagate nyo, wag nyo muna agad diligan. Lalo na pag medyo moist pa yung potting mix na ginamit nyo. Yan, ganyan o. Pero pag tuyo-tuyo, syempre, diligan mo ng kaunti lang. Huwag masyadong basang-basa ng bongga. Tapos ito, ang gagawin ko dito ay, ano ba gagawin ko sa ibe? Tumban-tumba ka na o. Ang haba na rin na ito eh. I-water propagate ko yung isa, tapos yung isa, yan, puputulin ko yan siya dito sa gitna. Ito.
Yung isa ay water propagate ko, yung isa naman ayan. Nakalbo na siya. Pero magkakaroon niya ng mga bagong baby dyan. Ito naman ang tawag dito soil propagation ko naman. Hindi ko na ito ilalagyan ng rooting hormone. Pwede rin i-water propagate ko siya or pwede rin hindi. Pwede rin lupa, ganun. Ang gagamitin natin sa ito na lang kaya i-water propagate ko. Ito na lang i-water propagate ko pala, baliktad oh. Ito, 'di ba nakaganito siya? Ang gawin nyo, pag nilagay nyo siya sa dapat nakaharap itong banda, ito, yung nakatalikod. Ito ang harap nyo sa bandang silangan or yung makakakuha siya ng lights. Yan. Magkakaroon niya ng magandang ikot na dahon or paharap dun ulit yung dahon. Pwede mo na itong itusok sa lupa or sa water. Ito sa water ko ilalagay. Pag nag-water propagate, make sure na hindi masyadong nakalubog itong mga, ayan. Pwede nyo tanggalin yung mga dahon. Mas maganda, nakatusok lang yung stem lang mismo para hindi siya madurog or yung hindi siya maglusaw yung mga dahon niya. Mas maganda, yung stem lang mismo yung nakatusok. Magkakaroon niya ng mga bagong ugat dyan. Yun yung gustong-gusto ko pag nagkakaroon ng mga bagong ugat yung aglaonema kasi puting-puti talaga. Yan. Lagyan natin yan sa ganda na rin pang display. Huwag lang dito nung nakatingin. Yan, nakaganyan lang ganda siya. Lagyan natin dito. Ito, may baby na naman. Masipag ito mag-baby. Papaharap yan doon banda. Yan ko na lang pala yan siya ilalagay. Ito masipag ito mag-baby Mura na. Tanda bulubul. Mura na lang to ngayon si Aglaonema Manila's Pride na variegata. Ay naku, kaganda-ganda. Tingnan nyo naman, magkakaroon naman siya ng bagong diyan, baby. Yung baby niyan, na-propagate ko ito. Mga Malaysian variety to. Sa Malaysia ko to nabili. Ayan, meron na siyang, nung nakaraan, hindi pa nag-unfurl tong isang dahon na to. Nung pinropagate ko siya, halos kakaunti lang yung niya talaga, yung ugat niya. Pero tingnan mo naman, bongga na yung ugat niya, Yan, lumabas na yung ugat niya, Diba? Ang ganda. Ito nga pala yung mama ko. Ayan pala yung mama ko, ang maganda, yan. Saan ka punta, ma? Practice yarn? Saan, sayaw? Roy? Sila sayaw, ma'am. Kasi punta kayo dito. Saan? Wala ka kami. Saan ka ba sasayaw? Sa church. Sa church pala. Pinuwisan ako yung pulitan. Kumain ka ng di ba inubo ka? Kumain ka ng halo-halo. Tapos ngayon mo yung oreka. Di ba yun yung sabi mo? Gamot yung halo-halo. Kasi ako. Di ba chismisan pa kami ng nanay ko. Tingnan mo naman yung mga dahon niyan. Tsaka yung yung stem niya, puting-puti talaga. Kaya ang lumabas talagang bongga. Ang nakakatuwa dito kasi hindi siya lusawin. Yung iba kasing mga variegated plants, nalulusaw yung yung puti niya, nagtutunaw. Ito talaga, syempre kita naman natin, di ba? Ito ilang buwan na to pero hindi pa rin naglulusaw, Kasi ang mga variegated plants na lusawin, yung talaga, ito marbling, yung talagang puting-puti nag-half moon tapos, nalulusaw lang, so sayang, di ba? Pero ito siya, ganda. Tapos, successful yung propagation ko sa kanya na baby. Ito, ang ganda rin ng propagation, ng variegation. Cutie. Successful yung, magkaka-baby na naman siya ang panibago. Diyan ko muna yan siya. Diyan na muna siya nakaharap. Tapos ito, natin sa lupa. Ang gagamitin ko ay ito. Coco chunks. Tapos, may coco peat, may coco husk. Tapos, rice hull. Hindi ko masyadong yung tansya yung percentage nito kasi hinalo ko to nung nakaraan pa, so nalimutan ko yung halo ko nito. Pero mas maganda sa Aglaonema, mas maganda 30% na yung soil, 30% na rice hull, tapos pames. More pames. Ganun yung ginagawa ko sa kanya. Or pwedeng baliktaran, basta well-drained potting mix or mas mabilis drain yung potting mix mo. Yan. Kahit yung mga chunks na yan sa ilalim, care-care yan. Merong sa akin yan, may nag-comment yan sa akin sa vlog ko nung nakaraan. Si Sir, sabi niya, naglalagay siya ng coco chunks sa ilalim. Ay, oo talaga. Danas ko din yan na talagang very talaga yung mga ugat niya. Kasi, kunyari, 4 yung coco chunks na nilagay mo dyan. Yung mga ugat niya talaga, ang dami, namumuti talaga. Tapos, mabilis siya magkaroon ng mga bagong ugat. Kasi, may aeration sa ugat niya. Mas maganda yung ganun. Mas magandang may aeration
sa ugat yung gagamitin yung potting mix para mas dumami ng mas mabilis yung mga ugat niya. Wait lang, bago ko ituloy yung tips ko sa inyo, pakiclick mo na yung like kung nakagustuhan niyo yung aking video or nakatulong ako sa mga bagong nag-aalagan or gustong mapalago yung mga halaman. At pakiclick na rin po yung subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe, pati na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video. Eto, wag nyo muna, kunyari ito, ginawa nyo, soil propagation, tinusok nyo na wala talaga siyang ugat. Mas magandang wag nyo muna siyang diligan kasi medyo basa yung ginamit ko. Pag medyo basa ang ginamit nyo, or mas maganda, kung tuyo-tuyo yung gagamitin nyo, medyo basain nyo ng kaunti. Kahit sprinkle lang yung gagamitin nyo para medyo basa lang siya, para hindi nyo na siya diligan. Para hindi ang tawag doon, maglusaw yung stem na pinutulan nyo. Para magkaroon siya ng mga bagong roots. Kasi, medyo masailan yung propagation pagka yung talagang stem propagation pag pinutol talaga. Hindi katulad ng ganitong may mga ugat na dire-diretso nang magkakaroon ng bagong ugat. Ito talaga, papaugatin pa natin. So, mas maganda, nyo muna, wag nyo munang painitan, wag nyo munang diligan ng diligan, tapos, medyo mahangin yung pwesto pero hindi pa direct sun. Kasi, parang hindi siya maglusaw. Pag direct sun kasi, mabilis siyang maglulusaw. Yung mga dahon niya, magbubulok or yung matutunaw. Ito, tusok natin dito. Ito na lang ginamit mo po kasi. Ito lang yung nandito. Yan. Matangkad din kasi ito, kaya okay lang din dito siya. Ito, hindi ka na mag-aalala ditong sa tip-top or sa yung huhugutin mo lang yung stem na may ugat. Make sure na may ugat. Yun. Safe na safe yung aglaw nemo mo na mabubuhay talaga kasi may kasama na siyang ugat. Pag ganitong bagong putol, huwag nyo muna siyang ilalayo sa harapan nyo. Dapat medyo ilalagay siya dito sa makikita mo, yung hindi pa direct sun, yung hindi pa totally didiligan kasi makikita mo naman yung potting mix mo kung pwede nang diligan. Huwag kayong magdilig sa aglaw para mabuhay ang aglaw nyo. Kasi mabilis malusaw ang aglaw pag laging basa yung potting mix mo. Kahit na medyo well-drained soil pa yung gagamitin mo sa kanya, pag lagi naman siyang basa, lalo na sa mga bagong propagation, malulusaw pa rin siya. Kung may tanong kayo about sa pagpapaganda ng aglaw or gusto nyong pagandahin yung aglaw nyo, meron akong best tips para sa inyo. Ayan, click nyo yung video na yan.